Nais ko kong basahin sabi sa aklat ng awit, kabanatang 63, Psalm 63. Ang sabi po ay ganito. Verse 1, O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa ay tanging Ikaw nga ang hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Hayaan mong sa santuaryo mo, Ika'y aking mapagmasdan, at ang likas mong kalulhatian at kapangyarihan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mainam pa kaysa buhay, kaya pupurihin kita, O Diyos, at paranangalan. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat, ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa'y tunay na masisiyahan, magagalak na awit ng papuring iaalay. Purihin po ang Panginoon sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Pwede ho bang alayan natin na isang palakpak ang ating Panginoon sa umagang ito? Purihin po natin and let's give God the glory for giving us another day of worshiping ngayong umaga. Tayo po lahat ay umuko, tayo po ay manalangin. O aming Diyos, purihin, dakilain, sambahin ang inyong banal na pangalan, O Lord, sa umagang ito. We truly lift up your name, Lord God. We truly worship your name, Panginoon, sa umagang ito dahil ikaw po ang Diyos na napakabuti sa aming mga buhay. Ikaw po ang Diyos na sumasama. Ikaw po ang Diyos na tumutugon. Ikaw po ang Diyos na nagpapala at kumikilos sa aming mga buhay. Salamat sa pagsama mo sa isang linggo na nagdaan. Salamat, Panginoon, dahil ikaw po ay laging nariyan at ikaw po ay laging umaalalay, sumasama sa buhay ng bawat isa. Salamat, O Diyos, sa iyong probisyon. Salamat, O Diyos, sa iyong pagkilos. Salamat, Panginoon, sa iyong mga biyaya na nararanasan namin sa nagdaang mga linggo. Tunay nga po, Panginoon, na lahat ng ito, iniaalay po namin sa inyo, Lord God, sa umagang ito. At minsan pa, hayaan mo na sa aming pagsamba at pagpupuri, matagpuan mo ang mga sarili sa anumang mga pagkukulang, pagkamali namin sa inyong harapan, hinihinga namin ng tawad ang lahat ng ito, O Diyos. Hayaan mo na maranasan naming patuloy ang iyong pagkilos at ang iyong kapangyarihan, ang iyong biyaya habang kami ay nagkakatipon ngayong umaga. Kung ano man po, Lord, ang aming mga kalagayan, ang nilalaman ng aming mga puso, Panginoon, sa umagang ito, sama-sama po namin itinataas, pinagkakatiwala ito sa inyo. Hayaan mo po, Panginoon, na ang iyong presensya, ang maranasan naming patuloy, O Diyos, sa aming mga buhay habang kami ay nagtitipon para sumamba at magpuri po sa inyo, Panginoon. Ikaw rin po kumilo sa aming bayan, sa lahat ng mga anak mo na ngayon ay kasama rin namin sumasamba. Hayaan mo maluwalhati namin ang iyong kabanal-banalang pangalan sa umagang ito at dalangin namin na mula simula hanggang katapusan ang iyong pagkilos, ang iyo pong pagsama, Panginoon, ang maranasan ng bawat isa. Sa iyo po lahat ng papuri at pagsamba, iniaalay po namin sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po magsabi ng Amen and Amen. Tayo po yung mawit. Palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Let's lift up the name of our God. Awitin natin, Your grace is enough, Lord God, for me. Hey, let's sing. Tayo po'y mawin. Say, great is your faithfulness, O God. You wrestle with the sinner's heart. You lead us by still waters into mercy. And nothing can keep us apart. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough, your grace is enough. Your grace is enough for me. Amen. Hey, awitin natin. Great is your faithfulness, Lord. Great is your love. Great is your love and justice, God. You use the weak to lead the strong. You lead us in the song of
great is your love. Great is your love and justice, God. You use the weak to lead the strong. You lead us in the song of your salvation. And all the people and all your people sing along. So remember us, Lord. So remember your people. Remember your children. Remember your promise, oh God. So remember. So remember your people. Remember your children. Remember your promise, oh God. So we say, your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough, Lord. Your grace is enough. One more time, let's say, your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Let's say, your grace is enough, Lord. Your grace is enough. Your grace is enough for me. For me. Your grace is enough for me. For me. For me. Yes, Lord. Ang biyaya mo ay laging sapat para sa aming Panginoon. Ano man, Panginoon, ang aming kalagayan, we want to be still with you, Lord God. Minsan mahirap, Panginoon, ang sitwasyon ng buhay, but what you're telling us, Panginoon, na sa paglapit namin sa inyo, Panginoon, sa umagang ito, ikaw po ang nagpupuno sa anumang kakulangan namin, O Diyos. Kagaya, Panginoon, na yung salita, hayaan mo po, Panginoon, ang aming mga uhaw na puso, ang aming pong mga uhaw na kaluluwa, ang mga pagod at lupaypay, Panginoon, na espiritu at katawan, Panginoon, hayaan mo mailapit namin sa inyo ngayong umaga. Palakasin mo, O Diyos, kami, Panginoon. Hayaan mo na ang iyong pagsama, ang iyong presensya, Panginoon, ang patuloy na magpalakas, mag-empower sa bawat sa amin for us to continue, Panginoon, sa buhay namin na ito, O Diyos. Hayaan mo po, Panginoon, malaya kang kumilos, kumakatagpo sa anumang sitwasyon ng buhay na meron kami sa umagang ito, Panginoon. Be with us, Lord. Be with us, Panginoon, habang kami umaawit, Panginoon, sa inyo ngayong umaga. Sing. It is well with my soul. It is well with my soul.
the Lord, praise the Lord, oh my soul. So we can declare, it is well. It is well, it is well with my soul. So it is well, it is well with my soul. It is well, it is well with my soul. Yes, Lord, thank you, Lord God, for with you it is well with our soul this morning, Lord. The Lord makes the day when my face shall be sight. The clouds be rolled back. The drum shall resound, and the shall descend. Even so, so we sing, it is well with my soul. It is well, it is well with my soul. It is well, Lord. It is well with my soul. It is well, it is well with. Sing the Lord. The Lord hates the day when my face shall be sight. The clouds be rolled back as a scroll. The shall resound, and the shall be events. It is well with. Oh, let's sing one more time. It is well. It is well. It is well, it is well with my soul. Sing, it is well, it is well. It is well, it is well with my soul. For the last time, let's declare, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul.
Lord God. Dahil ikaw po ang Diyos na kasama namin, Panginoon. And we believe, Lord God, as we look and we search for you this morning, Panginoon, ano man ang kalagayan ng aming sarili, Panginoon, it will be well with you, Lord God. It's better to be with you, Panginoon, sa umagang ito. Kaya mo, O Diyos, na maranasan, Panginoon, namin lahat ngayong umaga. Ang biyaya, ang pagkilos mo, O Diyos, at higit sa lahat, ang nag-uumapaw na kagalakan na nanggagaling po sa inyo, Panginoon, habang po kami nagkakatipon sa umagang ito. We worship you, Lord God, in this place. We believe you can do something, Lord God, sa aming mga buhay. We can believe, Lord God, you can do miracles, Lord God. We can believe, Lord God, that you are so great. Even, Panginoon, sa anumang mga problema, sitwasyon na aming buhay ngayong umaga. Tanggapin mo, Diyos, lahat ng pagpupuri at pagsamba na iyong mga anak sa umagang ito. To you will be all the praises and all the glory and all the worship and thanksgiving. This we all pray in the mighty name of Jesus. Everybody say, Amen and Amen. One more, palakpakan natin ang ating Panginoong buhay sa umagang ito. Niling ko po na tayo pong lahat ay tumayo para po sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Ito po ay matatagpuan sa Timothy, 2 Timothy chapter 2, verse 1 and 4. Ganito po ang sinasabi. Kaya nga, anak ko, magpakatatag ka sa tulong ni Kristo Jesus. Ang mga narinig mo sa akin sa harap ng mga maraming saksi ay ituro mo rin sa mga taong mapagkakatiwalaan at may kakayahang magturo naman sa iba. Makibahagi ka sa hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Ang isang kawal ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, sinisikap niyang mabigyan ng kasiyahan ang kanyang pinuno. Tayo po yumukat, sandali po tayo manalangin. Aming Diyos Ama, patuloy po kaming lumalapit sa iyo sa umagang ito. Patuloy po naming dalangin ang iyong pagsama sa aming pong kalagitnaan. Dalangin ko po, Panginoon, na gamitin mo ang iyong abang lingkod. Ang dalangin ko po, Panginoon, na ang tanging salita mo lamang po ang aking masasambit, ang mga salitang kapakipakinabang, Panginoon, mga katotohanan na nais mong ihayag sa aking mga kapatid. Dalangin ko, Panginoon, ang karunungan, ang kaunawaan, ang ipagkaloob naman sa kanila upang matanggap nila, Panginoon, ang iyong mabiyayang salita. Salamat po sa iyo, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay makakaupo na. Magandang umaga po sa ating lahat. At salamat po sa Panginoon dahil dumadami na po tayo. At unti-unti na po tayong bumabalik sa nakasanayang nating pagsamba. So, nalalapit na po yung election. So, kanina, bago po ako papunta rito, nakita ko doon sa Kawit, merong motorcade ng grupo ng BBM. So, nung mga nakaraang buwan naman, yung kay Lenny. So, nakita natin na ito na yung panahon na kung saan ay naghahanda na yung ating mga political leader para sa election. At tayo, malaki po yung ating gagampanan para sa election. Tayo po yung pipili ng bagong leader ng ating bansa, ng ating bayan. Hindi ko po alam kung meron na po kayong mga nakalista ng mga iboboto or nag-iisip pa po tayo. So, nakakatuwa lang dahil nitong mga nakaraang taon, nakakita po tayo ng mga inspiring young political leader na kung saan po ay nakita po natin na maganda po yung nagawa nila sa kanilang bayan. At hopefully, ipag-pray natin na may mga sumunod pa at yung mga susunod pa ay mga lingkod naman ng Panginoon o yung mga mananampalataya na siyang mamumuno sa ating bayan. Dahil lalo na po yung pagpili sa ating presidente at kung iambing natin yung administration ngayon sa past administration, masabi natin na sa administrasyon na to, meron tayong nakitang pagbabago. May mga magandang nangyari. Kaya sana yung susunod na pipiliin nating presidente, makita natin na
mas maganda pa yung magagawa niya para sa bayan natin. Dahil alam natin na ang mga political leader, sila yung public servant. Talagang merong malasakit, no, sa bayan, no, sa mga tao. Talagang tumutugon doon sa pangangailangan. So kung titignan po natin sa Bible, na kung saan ang Diyos ay siya yung pumili ng mga leader na mangunguna sa kanyang bayan. So, kung babalikan natin doon kay Moises, siya ay tinawag ng Diyos, tinawag siya ni Yahweh upang pangunahan ang bansang Israel sa pagkakaalipin. So, yung goal ay makarating po sa lupang pangako. Pero, hindi po si Moises yung nakagawa nun. So, ang nagawa niya, siya yung ginamit ng Lord para makaalis sila doon sa Egypt. Pero dahil matigas yung ulo ng mga batch ni Moises, so hindi sila nakapasok. So ipinasa yon kay Joshua. At si Joshua yung ginamit ng Panginoon para ang bansang Israel ay makapunta sa lupang pangako. Sumunod po kay David. No, pinili ng Diyos si David para lupigin, no, pangunahan ng Israel, lupigin ng mga kaaway ng Israel. Pagkatapos noon ipinasa kay Solomon, na siya namang nagpatuloy ng paghahari ng Judah at siya yung nagtayo ng templo. At sa prophecy sa Isaiah na sinabi ng prophet na mayroong isang Mesiya na darating na magiging tagapagligtas ng isang katauhan. Ayun nga ang ating Panginoon. Nung siya ay nasa lupa, nagugol po siya ng maraming panahon para sanayin yung mga lalaking magpapatuloy ng kanyang ministeryo. So, lahat po ng mananampalataya na tumanggap ng katotohanan ng Ebanghelyo, mula pa dun sa mga nauna sa kanila, ay may pananagutan na ipasa ang katotohanan iyon sa susunod na henerasyon. So, lalo na po yung mga magulang ay may malaking pananagutan na dapat nagtuturo ng spiritual na katotohanan sa kanilang mga anak. Kaya doon sa Deuteronomy chapter 6 verse 6 and 9, no, inuutos ni Moises doon sa mga Israelita na itanim nyo sa puso nyo ang salita ng Panginoon. Pag-aralan nyo ito sa inyong tahanan. Pag-aralan nyo ito tuwing gabi, tuwing umaga, sa inyong paglalakbay. Itali nyo ito sa inyong mga kamay. Isulat nyo ito sa inyong mga dingding ng iyong bahay. Bakit po? Napakahalaga po na yung salita ng Panginoon, yung katotohanan ng Panginoon patungkol sa Diyos ay hindi malilimutan ng kanyang mga tinawag. At ito ay maipapasa sa mga susunod na henerasyon. So ang isa pong problema po ngayon dahil bawal pa po yung mga bata. Yung mga bata po ngayon ay hindi na masyadong nakakapag-aral ng salita ng Panginoon dahil wala po silang Sunday school. Yung online ay tingin ko maliit na porsyento lang ang may aambag sa kanila. Kaya tayo na mga magulang, na mga kapatid, dapat tayo yung nagtuturo sa kanila. No, turuan natin sila, una, manalangin, no, encourage natin sila na magbasa ng Bible. So maganda po yung mga bata pa pag matutulog, 'di ba? Merong yung mga nanay nagtuturo sila nagkukwento sila ng mga story. Maganda ang kinukwento yung mga story po sa Bible. Si Apostol Pablo po ay kilala natin na siya po ay isang great leader ng early church. Siya po yung tinawag ng Panginoon para mangaral sa mga hintil. At siya yung nanguna para magtayo ng mga iglesia. Nung malapit na po siyang mamatay, ay hinanda niya na yung sarili niya kung kanino niya ipapasa ang ministeryo ng Panginoon. So alam po natin na marami po siyang tinuruan, marami po siyang inakay, at naging mga disipulo ng Panginoon. Pero gusto niyang makasiguro na yung mga taong pipiliin niya na mangunguna sa gawain ng Panginoon ay talagang hindi tatalikod sa pagsunod sa Diyos. At nung sinasala niya yung mga naturuan niya,
At may dalawang tao yung lumutang na nakita niya ito yung karapat-dapat na magpatuloy ng gawain ng Panginoon. Ito po ay si Tito at si Timothy, na ito ay tinatawag niya na kanyang mga anak sa pananampalataya. Dahil ito ay talagang nakasama niya sa ministeryo, sa pangangaral ng salita ng Panginoon sa iba't ibang lugar, sa Greek and sa Rome. So, ngayon, kaya yung title po natin dyan, Timothy, a faithful spiritual servant. Siya yung pag-aaralan po natin sa umagang ito. So, magbigay lang po ako ng background kay Timothy. Si Timothy po ay lumaki sa Lystra, o isang maliit na bayan sa Romance province, na ngayon po ay modern Turkey na. Ang kanyang mother ay isang Jewish at yung father naman niya po ay isang pagan Greek. So dahil pagan Greek yung kanyang father, nagkaroon siya ng formal education sa culture ng Greek. At the same time, dahil yung kanyang mother at yung kanyang grandmother ay mga devoted na believer, siya naman ay nagkaroon ng pag-aaral tungkol sa mga biblical truth, tungkol sa salita ng Panginoon. At dahil sa kaalaman ni Pablo doon sa kanyang culture sa Greek, siya po ay naging qualified na pinili ni Apostol Pablo na makasama sa kanyang missionary journey. So doon sa Acts, hindi malinaw yung details ng kanyang conversion sa ating Panginoon. No? Sinasabi ng mga scholar na nangyari yung conversion ni Timothy noong first missionary journey ni Paul nung siya ay pumunta doon sa lugar nila Timothy. Sunod po, dahil si Timothy ay isa pang kabataan na lingkod ng Panginoon, mahirap po doon sa kanyang family na mag-decide na si Timothy ay pasamahin kay Pablo. Dahil alam po nila na masyadong mapanganib ang sumama kay Apostol Pablo. Dahil maraming beses sa pagkakataon na si Pablo ay gustong patayin, at siya ay nakaranas ng mga paghihirap sa gawain ng Panginoon. Pero dahil nakita nila yung pananampalataya ni Timothy, kusang loob na nila itong pinasama kay Pablo. So nung second missionary journey ni Pablo, nung siya ay bumisita, nakita ulit sila ni Timothy, hangang-hanga, si Pablo kay Timothy sa kanyang reputasyon ng pagiging maka-Diyos. So napakabata pa ni Timothy. Sabi ng mga scholar, siya ay maaaring mga 23 to 25 years old, mga ganong age. Na kung titignan po natin ngayon, yung ganong age, gano'n na ba kalalim sa pananampalataya na pwede na siyang maging missionary, maghayag ng salita ng Panginoon sa iba't ibang dako. So, pagkamatay po ni Pablo, si Timothy ang naging pastor sa Efeso. Pero bago po yon, siya po ay naglingkod din sa Berea, sa Atenas, sa Corinto, at Macedonia. So, marami po siyang experience bago siya naging pastor sa Efeso. So, ano ba yung mga example na dapat nating tularan sa buhay ni Timothy? So, una po, Timothy had compassionate heart. Sa Filipos chapter 2 verse 19 to 20, sabi po dito, umaasa ako sa Panginoong Hesus na mapapunta ko agad riyan si Timoteo upang mapanatag ang aking loob.
kapag aking nalaman mula sa Kanya ang inyong kalagayan, wala nang higit sa Kanya sa pakikiisa sa aking damdamin para sa inyong kapakanan. Susulat pa lang ni Pablo itong Pilipos nung siya ay nakakulong sa Roma. Nakatanggap na po siya ng masamang balita tungkol sa church sa Philippians na mayroong problema ang nangyayari. At hindi basta simpleng problema po. Doctrinal issue. May issue sa doctrine. Dahil yung ibang mga kapatid doon ay nag-focus na doon sa pagdi-debate, no, ng minor, at hindi na nila tinignan kung ano yung mas mahalagang dapat nilang gawin. So, ang nangyari, parang nagkaroon ng grupo-grupo. So, wala nang sinusunod na leader. Kaya si Pablo, gustong-gusto niyang sana siya yung pumunta at siya yung mag-ayos doon sa problema sa Philippians. Pero pinili niya si Timothy dahil alam niya may kakayanan si Timothy na solusyonan yung problema. Kasi nga, si Timothy, minentor to ni Pablo. Katulad siya ng kanyang tagapagturo. Kung ano yung tinuro ni Pablo, yun din yung tituro ni Timothy, at kung ano yung kaalaman niya sa katotohanan ng salita ng Panginoon, yun din yung alam ni Timothy. So, matindi yung concern ni Paul sa church ng Philippians. At nakita rin ito ni Pablo na yung concern ni Timothy sa church ng Philippians ay ganun din. No, si Timothy ay tunay na nag-alala para sa kanilang kapakanan. Kasi alam po natin yung church, pagpunta mo, kaya nga sumulat pa si Pablo sa kanila ng mga katangian ni Timothy kasi baka hindi siya tanggapin. No, bata pa si Timothy bago papupuntahin siya doon sa church. Baka yung mga elder doon hindi siya sundin. No, at may kanya-kanya sila. Pagdating ni Timothy, malamang po kanya-kanya sila ng sumbungan, ganyan. No, pero si Timothy, ang concern niya, matugunan yung problema ng mga kapatiran doon. Kasi nga, hindi lahat ng mga naroon ay malalalim na sa pananampalataya. Meron doon, bago pa lang kako-convert. So, yung iba naman na matatagal na mga leader, sila pa yung nagiging problema doon sa church. Kaya ang ginawa ni Timothy ay inayos niya. No? Wala siyang kinampihan, kundi tinugunan niya kung ano ang pangangailangan ng Philippians. So, yung kapakanan ng Philippians. So, bakit pinuri ni Pablo si Timothy? Kasi doon sa Pilipos chapter 4 verse 6 na sinasabi doon, ang salita ng Panginoon na huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Yun po ay tumutukoy yung sa personal natin na madalas nag-aalala tayo, madalas nangangamba tayo sa buhay. Pero doon sa Pilipos chapter 2, nag-uutos na pagkabahala sa spiritual na kalagayan ng mga kapatid sa Philippians. So yung pagkabalisa ni Timothy ay pag-aalala ng pakikiramay at pagmamahal sa iglesia ng Panginoon. No, kaya tayo na mga anak ng Panginoon, dapat may compassionate heart tayo, may pagmamahal tayo, may pagmamalasakit tayo sa mga kapatid. At kung tayo naman po ay mga lingkod ng Panginoon, hindi tayo yung gumagawa ng dahilan para sa pagkakahati o tayo yung gumagawa ng mga problema sa iglesia. No, diba? Sabi nga ng salita ng Panginoon, yung taong nagiging daan sa pagkakasundo ay tunay na mga anak ng Diyos. No, ang pagkahabag, pakikiramay, pagmamahal at malalim na pagmamalasakit ni Timoteo sa mga pasanin at pangangailangan ng iba ay dapat magmarka sa lahat ng tunay na lingkod
ng Panginoon. Kaya sabi po sa Romans chapter 12 verse 10, sabi po doon, magmahalan kayo bilang magkakapatid, pahalagahan ninyo ang bawat isa. So hindi po naiiwasan sa church merong mga hindi pagkakaunawaan. Pero dapat hindi tayo yung nagiging dahilan ng problema. Tayo yung nagiging dahilan ng pagkakasundo ng bawat isa. So sumunod po, Timothy, focus on the right thing. Sabi po sa Filipos chapter 2 verse 21-22, ang inaatupag lamang ng iba ay ang sarili nilang kapakanan at hindi ang kay Jesucristo. Kayo na rin ang nakakaalam ng katapatan ni Timoteo kasama siya sa pangaral ng magandang balita. Tinutulungan niya ako tulad ng pagtulong ng isang anak sa kanyang ama. So, nung si Paul ay nakakulong, yung mga preacher doon sa Roma ay nagpipreach din ng salita ng Diyos, pero yung motibo nila is pang sarili lang. No, magaling silang magsalita, ang gusto nila, matanyag sila. Nung panahon kasi noon, pag magaling ka magsalita, magkakaroon ka ng maraming followers. So, yung iba gusto nila ganon. No, may mga followers sila. Kaya yung focus nila ay hindi na sa Panginoon, kundi focus na nila sa sarili nila. Matanyag na sila. Maaari po sa atin, mga magkakapatid, minsan, yung mga elder or yung ibang mga leader, mas malalim yung pagkakaalam sa salita ng Diyos kaysa dun sa lingkod o sa pastor. Kasi minsan intellectually. Pero, dapat tayo bilang mga anak ng Diyos, ang focus natin sa salita ng Panginoon ay maipangaral to. Yung mabuting balita, hindi yung tayo ang matanyag. So, kaya si Timothy, sabi ni Pablo, hindi siya katulad ng ibang mga preacher sa Roma. Kasi yung pagpipreach niya, may pagmamahal, may pagmamalasakit sa mga kapatid at sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoon. So tayo, mga kapatid, saan ba tayo nakapokus? Halimbawa, ngayong pagsamba na to, tayo ba ay nakapokus sa Panginoon or yung iba sa atin pupunta sa church, ang daming iniisip ng mga bagay. Kaya minsan, yung katotohanan, di natin nakukuha. Kapag tayo pumunta sa church, ang focus lang po natin sa Panginoon. Focus natin ay sumamba sa Kanya at makinig ng Kanyang mga salita. Kung nakaupo tayo dyan, focus tayo, hindi yung may mga ginagawa tayong hindi nakakalugod sa Panginoon. So, sabi nga doon sa unang binasa natin, sabi ni Pablo kay Timothy, sabi niya, kaya nga anak ko, magpakatatag ka sa tulong ni Kristo Jesus. Ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ituro mo na rin sa mga taong mapagkakatiwalaan. May kakayahang magturo naman sa iba. Makibahagi ka sa hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Ang isang kawal ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, sinisikap niyang mabigyan ng kasiyahan ang kanyang pinuno. Yun yung paalala ni Pablo kay Timothy. Kasi sa church, marami pong gawain na ginagawa. Kaya nga sabi ng mga disciple, nagkaroon po sila ng problema doon sa mga balo, hindi namin pwedeng pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya pumili po sila ng mga iba pang lingkod na mga ngasiwa sa mga balo. Marami pong gawain. So may mga bago na kailangang turuan ng mga basic truth ng Panginoon. Merong nangangaral ng salita ng Diyos, merong nagme-mentor doon sa mga hinahanda para maging leader. So, ang focus ni Timothy doon, hindi siya nakapokus doon sa mga bagay na magpapatanyag sa kanya. Katulad ng ibang mga preachers sa Roma. So, ang focus niya yung ministry ng Diyos ay magawa niya. Magawa niya yung layunin ng Diyos sa kanyang buhay. So, yung sumunod po, Timothy was a man of integrity.
Sabi po dyan, integrity is a vital for any Christian and indispensable for a leader. Timothy's integrity was well established as Paul reminded the Philippians, you know of his proven word. So, doon na rin po sa binasa natin kanina sa chapter 2 ng Pilipos, verse 22. So, napakahalaga po ng integrity ng isang Kristiyano. No, kung ikaw ay Kristiyano, yung integrity minsan hindi pa siya, kung bago ka pa lang nakakilala sa Panginoon. Dinidevelop pa yung integrity kasi may mga kasalanan pa tayo na kailangan na pagtagumpayan, mga kasalanan na kailangan pa nating talikuran. Pero habang tayo ay sumusunod sa Panginoon, habang tayo ay nagpapasakop sa Panginoon, may kita po natin, unti-unti nagkakaroon po tayo ng integrity. Kasi hindi naman po pwede na bago kung tanggap ka lang o isang taong ka pa lang nagiging Kristiyano, pwede ka na maging isang leader. Manguna ka na sa gawain. No? Merong, di ba, kung saan, sa New Testament na ang isang lingkod kailangan munang siyang subukin upang malaman na siya ay karapat-dapat sa gawain. Hindi po biro ang gawain ng Panginoon. So, napakahalaga ng integrity. Kasi kung yung isang leader ay may mga nakikita kang hindi magandang karakter sa kanya at hindi magandang sa buhay niya nangyayari, hindi po siya magiging effective or hindi mo siya paniniwalaan sa kanyang mga sinasabi. So, si Timothy ay proven na, no, si Paul mismo ang nagtitestify sa kanya. Saan ba siya nakapasa? No, hindi po sa academic. No, nakapasa po siya sa paglilingkod. Yung paglilingkod niya ay nakita ni Pablo kung saan-saan siya pinapapunta, sa Athena, sa Creta, no, sa Macedonia. Napakabata niya pa pero ang laki na yung nagawa niya sa paglilingkod sa Panginoon. At doon sa paglilingkod niya sa Panginoon, marami po siyang pagsubok na naranasan at mga paghihirap. Katulad ng mga naranasan ng mga disipulo na muntik ng mamatay, hinahagupit ng latigo. No, naranasan ni Timothy, naranasan niya ring makulong alang-alang sa Panginoon, no, sa gawain ng Panginoon. Kaya tayo mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, kung gusto po nating maging spiritual servant, maging faithful sa Lord, kailangan yung integrity po natin na ikita sa buhay natin. Yung sinasabi natin ay naisa sa buhay po natin at nakikita to ng mga tao. Isa siyang tunay na mananampalataya. Isa siyang tunay na lingkod ng Panginoon. So, yung past ministry ni Timothy ay nagbigay ng ang questionable evidence ng kanyang spiritual character and maturity. So, na-witness ni Timothy yung pagsisimula ng pagtayo ng iglesia sa Pilipos. So, kahit siya ay bata pa, masasabi na siya ay veterano na sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga may mga bata, di ba, pag train mo sila kahit sabihin mo 2 years old, bago pag 4 years old, di ba, nakakita tayo ng mga bata, ang galing magpiano, ang galing mag-drums, napakabata pa. Bakit? Bata pa lang kasi po sila, hinubog na sila. No? Katulad ni Timothy, na hinubog siya ng kanyang nanay at ng kanyang lola sa salita ng Panginoon. No? Na pwede rin pong mangyari sa buhay po natin bilang mga anak ng Diyos. Kaya kung may mga anak kayo, may apo kayo, pwede niyo pong simulan na turuan sila ng salita ng Panginoon. Si Timothy ay nagsikap na patunayan ang kanyang pananampalataya. So, pinakita niya talaga yung kanyang malalim na pananampalataya
sa Panginoon. Kahit siya ay kabataan pa lang. Kaya yung mga kabataan, sabihin nyo, hindi ko kaya yan. Pero pag nakikita ko, bata pa, gagaling na sa computer eh. Pero pagdating sa, no, sa salita ng Diyos, pagdating sa ministry, hindi kaya. Hindi kaya. Kulang lang sa training. No? Kulang lang sa pagtuturo sa kanila. So, yung sumunod po, Timothy was humble. Sa Thessalonica chapter 5 verse 12 to 13, sabi po dito, mga kapatid, ipinapakiusap namin na igalang ninyo ang mga nagpapakahirap sa pamamahala at pagtuturo sa inyo, alang-alang sa Panginoon. Pag-uukulan ninyo ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Mabuhay kayo ng payapa. Alam natin si Apostol Pablo ang marami po siyang minentor at tinuruan. At sa kanyang pagtuturo at pagdidisipulo, mapagkumbaba siya sa kanyang tinuturuan. Hindi niya tinitignan yung sarili niya as master at yung kanyang mga tinuturuan ay mga alipin. No, nung tinuruan niya si Timothy, hindi niya sinabi na si Timothy ay naglilingkod sa akin o si Timothy ay naglilingkod sa ilalim ng aking utos. Ngunit sinabi niya na si Timothy ay naglilingkod ng kasama ko. So parang ang tingin ni Pablo kay Timothy at sa ibang mga lingkod ng Panginoon ay pantay lang na manggagawa ng Diyos. No, may paalala dito, no, tayo may mga nakakasakop sa atin na mga pinuno. O, tayo sumusunod tayo sa gobyerno. Kapag sinabi ng gobyerno, kailangan naka-face shield. Susunod tayo. Susunod ng pastor o anumang pamunuan. Kung tayo ay nasa trabaho, sumusunod tayo sa manager. Kahit na minsan sabi natin parang hindi tama, pero kailangan natin sumunod eh. Sakop tayo ng authority. Kaya sa church, ang namumuno po ang pastor, siya po yung ating susundin. May council po tayo. Kaya kung meron po tayong mga nakikita na sa tingin natin makakatulong, pwede po kayong mag-suggest or may kausapin kayo para ito po ay mapag-usapan sa konsilyo. Hindi yung baka may ginagawa tayo, may nalalabag tayo na hindi na tayo nagpapasakop sa authority na niligay ng Panginoon. Diba sabi po sa Romans, walang pamunuan ng hindi mula sa Diyos. Kailangan po nating magpasakop, lalong-lalo na sa mga lingkod ng Panginoon. Kung nagdi-disagree tayo dun sa mga tinuturo niya or merong hindi tayo nagustuhan, pwede po natin siyang kausapin ng personal. Pastor, parang tingin ko ganito. No? Yun po yung tama. Kasi lingkod po siya ng Panginoon. Ang Diyos po ang bahala sa kanya kung mali man ang kanyang gagawin. Sa Diyos po siya mananagot. Pero kayo ay nasasakupan, kayo po ay susunod sa kanila. Kasi pananagutan nyo rin sa Panginoon ang hindi po pagpapasakop sa kanila. No, maging humble po tayo kahit marami tayong nalalaman. No, magaling tayo, magpapasakop pa rin tayo sa nilagay ng Panginoon. No, katulad ni Timothy, siya po ay nagpakumbaba, no, kay Pablo. Sumunod siya ng may pag-ibig. Siya po ay nagpasakop tulad ng isang anak na gumagalang sa kanyang ama. So alam natin, may mga magulang po tayo. Ang karamihan sa karanasan ko, yung mga tinetestimony ng mga kabataan, lagi silang may problema sa mga tatay nila. Na masyadong mahigpit, laging may bisyo, ganyan. So yung lagi ang reklamo nila na hindi na nila sinusunod kasi nga yung tatay nila wala sa ayos eh. Pero tatay pa rin natin sila. No? Kailangan po rin natin po silang
sundin bilang mga anak. Pero bilang lingkod ng Panginoon, bilang mga anak ng Diyos, magpasakop po tayo sa lingkod ng Diyos na inilagay sa atin. Naway tulungan tayo ng Diyos, ang lahat ng Kristiyano na pahalagaan at igalang ang lingkod na nagtuturo sa kanila. Alam mo, isang karanasan ko, nalulungkot ako. Una, ang dami nyo. Talagang saya ka. Praise the Lord, madami kami. Pero habang tumatagal na, medyo lumalalim na yung pag-aaral, nawawala na. So, ilan na lang. So, nakakalungkot po sa amin yun. Hindi ko alam kung kung kayo po ay kasama sa small group, sa Bible study. Hindi ko alam kung iniisip nyo, no? Kung ano ay yung nararamdaman ng mga leader na hindi nyo alam kung ano yung preparation o yung ginagawa namin. Hindi ko alam kung iniisip nyo. Okay lang. O parang wala kayong masyadong pakialam. Pero hindi nyo alam na sa amin, na bilang mga nagtuturo, masakit sa amin pag hindi na kayo umaattend. Kasi ayaw namin malaman na mabalitaan na may hindi na magandang nangyari sa inyo. Dahil sa atin bilang mga Kristiyano, kahit tayo ay may pananampalataya sa Panginoon, kung hindi na po tayo sumusunod sa Diyos, mapapahamak po tayo. Mararanasan natin yung paghihirap ng buhay. Wala na yung salita ng Diyos na nag-guide sa atin. Kaya ini-encourage ko po kayo na kayo ay mapabilang sa mga small group, Bible study, para meron po tayong spiritual feeding. At yung huli po, Timothy, live a life of sacrifice. Sinabi po ng Panginoon sa Lucas chapter 9 verse 23, at sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang nagnais na sumunod sa akin ay kinakailangan itakwil niya ang kanyang sarili. Pasanin, sino mang nagnais sumunod sa akin, kinakailangan itakwil niya ang kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Malabo na po mata ko eh. Yung krus po ng early church ito ay sumisimbolo ng kamatayan. No, death penalty. Pag kinumbert natin dito sa panahon natin. At nakakahiya kapag ikaw pa ay napako sa krus. Ibig sabihin yung krimen na ginawa mo masyadong matindi. Kaya kailangan ipako ka sa krus. At alam natin na ang Panginoong Hesus ay nagpasa ng krus mula Golgota. No, pinasan niya yung bigat ng mga kasalanan na dapat tayo yung pumasan. Ang Diyos ang pumasan, ang Panginoon ang pumasan ng krus na yon. Ang paghihirap na yon upang tayo ay makalaya sa mga kasalanan. So, yung ibang tao tingin nila sa krus ay ito ay isang pabigat sa buhay na dapat pasanin. Pag nirelate natin sa buhay natin, pwedeng ito yung trabaho natin na ayaw na natin, pero kailangan natin magtrabaho dahil kailangan nating masustentuhan yung pangangailangan sa bahay. O yung relasyon na meron tayo na parang gusto mo nang sumuko or sakit na alam natin na kahit na anong gawin natin, wala nang kagalingan. Parang tingin natin, ito yung krus na pasan-pasan natin. Ito yung tingin ng ibang tao. Pero alam po natin na yung krus, no, sa atin bilang mga mananampalataya, ito po ay sumisimbolo ng pag-asa. Ito po ay sumisimbolo ng pagtubos, ng kapatawaran, ng biyaya ng Panginoon at dakilang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Nung sinabi po ng ating Panginoon na pasanin mo ang iyong krus at sumunod sa akin, ay nangangahulugan po ng pagsunod sa Kanya. No? At paglimot sa sariling kapakanan. Ang tawag po dito, pagsuko ng buhay. No? Pagkatapos inutos ng Panginoon na pasanin ang krus. So,
gaano na ba kabigat, no, ang ating pinagdadaanan sa buhay? Kala natin hindi na natin kaya. Kaya dahil doon, sabihin natin, hindi natin kayang sumunod sa Panginoon. Kailangan po natin isuko yung ating buhay sa Kanya. Kaya nga sabi po doon sa sumunod na verse dyan, di ko na nasulat, ang naghahangad na maligtas sa 24 ng kanyang buhay ay mawawala nito, ngunit ang mawala ng kanyang alang-ala sa akin ay magkakamit nito. So ano ba yung mas gusto nating pag-alayan ng ating buhay? No, yung buhay po natin dito sa mundo, no, yung mga bagay ba na nagpapasaya na meron dito sa mundo? O yung na alam natin magdudulot ng kamatayan? O yung pagsunod natin sa Panginoon? Alam natin na mahirap ang pagtawag, ang pagsunod, pero yung pangako ng Diyos, yung reward niya, walang kapantay, walang kaparis. Alam natin yung naghihintay po sa atin. Tayo ay tinawag ng Panginoon para sumunod sa Kanya, para pasanin ang krus. Hindi yung ating mga kagustuhan ang masunod, kundi yung kagustuhan ng Panginoon. Malinaw po yung kay Timothy. No? Naunawaan niya yung kahalagahan ng salita ng Diyos sa kanyang buhay. Kahit siya ay kabataan pa lang, no? Meron po siyang pangarap, meron siyang gustong mangyari, pero nung tinawag siya ng Diyos, pinili siya ni Pablo sa ministeryo, sumunod po siya ng walang pag-aalinlangan. Ang nangyayari po sa atin bilang mga anak ng Diyos, susunod, titigil, susunod, titigil. Kaya yung paglago po nating espiritual, hindi nagtutuloy-tuloy. Marami gustong maglingkod sa isip lang nila. Hindi po pwede tayo maglingkod sa Panginoon kung hindi po tayo lumalago sa pananampalataya. Nagbabasa ba tayo ng Bible? No, kailangan po nating umatin. Yung mga disciple po ng early church, ang laki ng sakripisyong ginawa nila para sa Panginoon. Nagbuwis po sila ng buhay for the sake ng gawain ng Diyos. Tayo, hindi po tayo magbubuwis ng buhay ngayon. Hindi ko nakikita na kung pupunta tayo sa San Antonio, pupunta tayo sa PN, sa Dalaykan, mangangaral tayo ng salita ng Diyos, manganganib ang buhay natin. Hindi po. Maaring sa ibang lugar o sa ibang bansa, pero sa atin meron po tayong kalayaan. Kaya yung opportunity na ihayag ang salita ng Panginoon, madali nating magawa. Ang kulang lang po, hindi po tayo sumusunod sa Panginoon. Dito pa lang sa church, kulang na yung pangangailangan. Yung ministry pa lang dito sa loob. No, titignan nyo, sino yung nagbaback up? Wala nang nagbaback up. Ako, kasi walang backup mahirap magpakanta. Napangunahan kayo sa pagsamba sa Panginoon. Kaya tayo mga kapatid, kung gusto po natin maglingkod sa Panginoon, sumunod po tayo sa Kanya. No, magpaturo po tayo. Ano ba yung kaya po nating isakripisyo sa Panginoon? Gamitin po natin yung buhay natin bilang mabangong samyo sa Kanyang harapan. Mas nalulugod ang Diyos kung nakikita niya na ang lahat ng anak niya ay naglilingkod sa Kanya. Minsan, pagsimba na lang, nalilate pa tayo, tapos na-late tayo, iba pa yung ginagawa natin. So, dapat hindi. Ang buhay po natin ay dapat puno ng pagsasakripisyo sa Panginoon. So, yung mga disipulo, naunawaan nila na kung sila ay susunod sa Panginoon, marami po silang paghihirap na mararanasan. Pero wala po silang pag-aalinlangan. Wala po tayo sa panahon ng early church. Madali po, masasabi ko, mas madaling sumunod ngayon kaysa sa panahon
nila. So, iniiwan ko po sa inyo ang isang hamon. Kung gusto nyo pong maging faithful servant, spiritual servant ng Panginoon, yung mga example ng buhay ni Timothy, gawin po natin sa buhay natin. Hindi naman po nangyayari yan ng mabilis, pero kung susunod tayo, tutulungan tayo ng Panginoon. Tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Aming Diyos Ama, purihin ka po sa umagang ito. Salamat po sa iyong makapangyarihang salita na nahayag ang mga katotohanan ng nais mong sabihin, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Tunay nga ka, Panginoon, na kami, na iyong mga lingkod, nais mo kaming sumunod sa iyo. Nais mo na ang buhay po namin ay gamitin namin para sa iyo. Nais mo na maipagpatuloy namin ang iyong ministeryo dito, Panginoon, sa lupa. Tulungan mo po kami, Panginoong Diyos, na gamitin kami. Palakasin mo, Panginoon, ang aming mga kahinaan, ang aming mga kakulangan. Punuin mo, Panginoon. At dalangin po namin na ang bawat isa ay naisin, Panginoon, na ikaw ay paglingkuran. Na ikaw ay mahalin bilang Panginoon ng kanilang buhay. Purihin ka, Panginoon, ang dalangin ko, ikaw po ang siyang sumama sa aking mga kapatid, anuman po ang kanilang kalagayan, anuman po ang kanilang mga problema sa buhay, ikaw po tumugon. Pagpalain po sila, patuloy na ikaw ang patuloy na magpaalala sa kanila ng kahalagahan ng iyong mga salita sa kanilang buhay. Purihin ka, Panginoon, ito po ang aming sound dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, aming Diyos na dakila. Sa sitwasyong nararanasan po namin na laging merong alalahanin dahil sa pangamba ng pandemya, madalas ay naapektuhan po yung amin pong pagsunod at paglilingkod sa iyo. Dalangin po namin na patuloy mo kaming samahan, pangunahan, palakasin sa pamamagitan ng salita. At higit sa lahat ay lumalim pa po kami sa aming ugnayan sa iyo. Salamat po sa mga buhay po ng mga taong pinag-aaralan po namin na unang nagpakita ng kanila pong tapat na pananampalataya. Tulungan mo po kami na maging compassionate. Tulungan mo po kami, Amang Banal, na talagang mamuhay na meron pong sakripisyo. Tulungan mo po kami na maging mapagpakumbaba, magkaroon ng integridad tulad po ni Timoteo. Hayaan niyo po na ito po ay maging mga katangian po namin bilang iyong mga anak sa iglesyang ito. Salamat po sa buhay po ni Timoteo na pagpapala po sa amin at paalala sa amin. Na tulad niya, kami po ay maging isang faithful, spiritual servant. Salamat po sa buhay niya. Pagpalain mo po ang bawat isang nakarinig po ng iyong banal na salita at dalangin ko po na ito ay tumimo sa amin pong buhay at magkaroon po ng epekto at may apply po namin sa araw-araw sapagkat ito naman po ang dahilan kung bakit kami naririto at nakikinig po ng iyong salita. Huwag mo pong hayaan na lumabas lamang ito sa aming, pumasok lamang ito sa aming tenga at lumabas sa kabilang tenga at nakalimutan na. Lord, ang dalangin po namin, itanim mo po sa puso at isipan namin ito. Sapagkat ito ang nais mo na makita po sa aming buhay. Ang iyong salita ay matanim sa amin pong puso at magkaroon ng epekto sa aming pang-araw-araw na buhay. Purihin ka, Ma. Sinasamba ka po namin. Sa iyo ang papuri, pagsamba at pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang Ama ay papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang, at ng tanan sa kalangitan. Amen. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan. Paliwanagin nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo. Bigyan kayo ng kapayapaan, kasaganahan, kalakasan, pag-iingat, karunungan. Mula ngayon at magpakailanman sa pangalan ng Ama,
ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.